Si Nico ay 15 anyos. Tahimik lang sa eskwela. Malaki ang ilong niya, sarat, at sungki-sungki ang mga ngipin. Kaya madalas siyang pagtawanan at asarin. Monster, kabayo at tukmol. Yan ang araw-araw niyang naririnig. Pero kahit ganon, hindi siya lumalaban. Mabait siya, matulungin. Kahit pautusan, okay lang. Kahit bugbugin, nginingitian pa rin. Pero isang araw, sumobra si Ambo, ang siga ng klase. Pinagtulungan si Nico sa likod ng gym. Tinadyakan, sinuntok, tinapon ang gamit niya sa putikan. Umuwi si Nico nang walang imik, pilit na pinipigilan ang luha. Sa gitna ng kanyang paglalakad pauwi, dumaan siya sa masukal na daan sa kakahuyan para umiwas sa tao. Doon niya nakita ang isang matandang lalaki. Payat, kuba, puting-puti ang buhok. "Anak, bakit ganyan ang ayos mo?" tanong ng matanda. Tahimik lang si Nico. "Gusto mo bang makaganti?" tanong nito. "Matagal ka nang inaapi. Pwede kitang tulungan." Umiling si Nico. "Hindi po ako tulad nila." Ngumiti lang ang matanda, sabay sabing, "Babalik ka rin." At tuloy sa paglakad si Nico, dala ang hapdi ng katawan at ng puso. Kinabukasan, pilit na pumasok si Nico sa eskwelahan. Nangingitim pa ang mga mata niya, may hiwa sa labi at pilay ang kanang paa. Hindi man lang siya tinanong ng mga guro kung ano ang nangyari, para bang wala lang. Pag-upo niya sa upuan, agad siyang pinagtawanan ni Ambo at ng barkada nitong sina Tonyo at Fredo. "Uy, may bagong look. Zombie ka na ba ngayon, Nico?" Sabay hagalpak ng tawa si Ambo. Tahimik lang si Nico. Pilit nilulunok ang galit at luha. Pero hindi ito tumigil. Kinamitan siya ni Ambo ng ballpen sa batok, binatukan at tinapon ng gamit. "Isa kang walang silbi, Nico. Hindi ka bagay sa mundong to," sigaw ni Ambo. Habang pauwi si Nico, bitbit ang gutom, sugat at kahihiyan. Tuluyan nang bumigay ang kanyang damdamin. Lumiko siya pabalik sa kakahuyan. Bawat hakbang parang may tinig sa isip niya. Hanggang kailan ka magpapakatanga? Pagdating niya sa gitna ng gubat, naroon ulit ang matanda. Nakatayo sa harap ng isang lumang kubo na puno ng anting-anting, damong ugat at mga garapong may kakaibang laman. "Ako si Lolo Hermenyo," sabi ng matanda. "Handa ka na ba?" Tahimik si Nico. Pero ngayon, diretso ang tingin. "Turuan niyo po ako. Kahit ano, basta matigil na ang sakit." Ngumiti si Lolo Hermenyo. "Hindi lang ito paghihiganti, Nico. Ito ay pagbabalik sa tunay mong anyo." Biglang dumilim ang paligid. Umihip ang malamig na hangin. Mula sa lalim ng kakahuyan, may mga matang nakatingin. Nagsimulang mag-iba ang tunog ng kanyang tibok ng puso. Magsisimula na ang pagbabago. Sa loob ng kubo ni Lolo Hermenyo, may nakalatag na bilog na gawa sa pulang asin at itim na uling.
Sa gitna nito, nakaupo si Nico. Nagsindi ng itim na kandila ang matanda at binigyan siya ng isang mapait na inumin na amoy dugo at dahon. Kapag ininom mo to, hindi ka na magiging katulad ng dati, babala ni Lolo Hermenio. Wala na rin akong babalikan, mahinang sagot ni Nico. Pagkainom niya, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Parang may apoy sa loob. Namilipit siya sa sahig. Dumilim ang paningin. Tila may mga boses na pabulong sa kanyang tenga. Ipaghiganti mo ang sarili mo. Wasakin mo ang mga nananakit sa'yo. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Tumatalas ang kanyang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata. At ang kanyang likod ay unti-unting nagkaroon ng matulis na umbok. Ngunit hindi pa ito lubos. Panandali ang nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising si Nico sa loob ng kubo. Wala na si Lolo Hermenio. Sa tabi niya, may maliit na salamin. Sa unang tingin, mukha pa rin niya. Pero sa ilalim ng kanyang balat, parang may kakaibang nilalang na gustong kumawala. Bumalik siya sa eskwelahan, tahimik, kalmado. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may tinatagong galit. At sa likod ng paaralan, habang naglalakad si Tonyo, isa sa mga barkada ni Ambo, may malamig na hangin na dumaan. May aninong sumulpot sa likod niya. Isang nilalang na mabilis, matalim ang mga kuko, at gutom na gutom sa hustisya. Wala na si Tonyo pagbalik ng klase. At si Nico, tahimik pa rin, pero may kakaibang ngiti sa labi. Nang araw na yon, napuno ng usap-usapan ang buong paaralan. Si Tonyo, isa sa mga siga, ay hindi na nakauwi matapos ang klase. Huling nakita sa likod ng gusali, pero parang bula itong nawala. May mga nagsasabing, baka tumakas lang. Pero ang isa sa mga janitor, si Mang Kado, ay may ibang kwento. Ako mismo ang nakakita sa isang anino na parang hayop. May mahabang kuko at nanlilisik na mata. Tapos may naamoy akong dugo sa hangin, bulong ni Mang Kado sa mga guro. Pero natawa lang ang iba. Matanda ka na kasi, sabi nila. Habang lahat ay nag-aalala, si Nico ay tahimik lang sa kanyang upuan. Pero sa bawat galaw niya, may kakaibang presensya. Tila malamig ang paligid kapag lumalapit siya. Hindi na siya pinagtatawanan ngayon. May ilang kabarkada ni Ambo ang tila na ilang sa kanyang tahimik na anyo. Samantala sa isang sulok ng paaralan, si Ambo ay nanatiling matigas ang ulo. Takot lang yang si Tonyo. Siguradong may pinuntahang babae yun. Baka natakot sa multo sa likod ng school. Sabay tawa. Ngunit habang binubuli ni Ambo ang isa na namang nerdy na estudyante, napalingon siya sa siwang ng pinto. Sa isang iglap, may nakita siyang pulang mata sa dilim. Kinusot niya ang mata niya, pero nawala ito. Kinagabihan, habang pauwi si Fredo,
isa ring barkada ni Ambo, biglang nawala ng ilaw sa daan. Sa likod ng poste, may isang anino, isang nilalang na mabilis at matalim ang pangamoy. "Wag, wag!" sigaw ni Fredo. Pero huli na, isang matulis na kuko ang tumagos sa kanyang dibdib. Isa na namang katawan ang nawawala. Kinabukasan, dalawa na lang ang natitirang siga, si Ambo at si Jello. Hindi nila alam, may mata na palang nakamasid. Si Nico ngayon ay palaging nakasuot ng itim. Hindi na siya lumilingon. Pero kapag nakatingin siya sa salamin, hindi na siya ang nakikita niya. Dalawa na lang sila, si Ambo at si Jello. Nagsimula ng mabaliw si Ambo sa takot. Hindi niya ito ipinapakita sa iba. Pero tuwing tinititigan niya ang bakanting upuan ni Tonyo at Fredo, para siyang kinakalabit ng mga aninong hindi niya makita. "May sumusunod sa atin," bulong ni Jello. "Dito normal, parang may multo." "Multo? Mukha mo. Nagtatago lang yung mga yun. Di mo kilala ang mga yun. Maduduwag," sagot ni Ambo. Pilit itinatago ang kaba. Pero habang nagsasalita siya, napatingin siya kay Nico. Tahimik nakaupo lang sa gilid, hindi nagpapakita ng emosyon. Pero may nararamdaman siyang kilabot. Para bang may demonyo sa likod ng kanyang mga mata. "Pare, di ba dati parang basang sisiw lang yan?" tanong ni Jello. Bakit ngayon parang hayop na yang umuupo dyan?" Kinagabihan, nagkayayaan silang mag-inuman ni Jello. Para makalimot, sabi ni Ambo. Pero habang pauwi si Jello, dumaan siya sa shortcut sa likod ng paaralan. Sa ilalim ng ilaw ng poste, may sumitsit. "Jello, Ambo, ikaw ba yan?" Walang sagot. Biglang may mabigat na tunog ng yabag. Mabilis, mabigat, halos hindi makatao. May matulis na kuko ang lumipad sa ere. Tumama sa balikat niya. Napasigaw si Jello. At sa huling pagkakataon, nakita niya ang nilalang. Mahahabang kuko, balat na nangingitim, bibig na puno ng matutulis na ngipin. Hindi na siya nakauwi. Kinabukasan, iisang pangalan lang ang tinatawag sa announcement ng school. Si Ambo na lang po ang hindi nawawala. Lahat ng kaibigan niya hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Si Ambo, sa loob ng classroom, hindi mapakali. Lahat ng tao, tila nakatingin sa kanya. Pinagpapawisan siya ng malamig. Lumingon siya kay Nico, na tahimik lang pero ngumisi. At sa ngiting yon, parang narinig niya ang isang bulong. "Ikaw ang susunod." Naglalakad si Ambo sa loob ng paaralan na parang multo. Wala nang kausap, wala nang kasama. Lahat ng estudyante ay iwas sa kanya. Hindi dahil siga siya, kundi dahil sa takot. Isa na lang siyang bangkay na gising. Takot sa aninong hindi niya mapangalanan. Sa guidance office, napansin siya ni Ma'am Lisa.
isang guidance counselor na matagal nang nanonood sa kilos ng mga estudyante. "Ambo, okay ka lang ba?" tanong nito. "Tingin mo ba okay pa ako, ma'am? 3 kaibigan ko nawawala." "Wala kayong ginagawa," sigaw ni Ambo. Tahimik si Ma'am Lisa. Pero sa loob-loob niya, matagal na siyang may hinala na ang susi sa mga pangyayaring ito ay si Nico. Habang si Ambo ay patuloy sa pag-ikot ng takot sa isipan, napagdesisyonan niyang sundan si Nico pauwi. Naglakad siya sa malayo, nakasilip sa likod ng mga poste, hanggang sa tumungo si Nico sa kakahuyan. "Anong ginagawa ng hayop na to dito?" bulong niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang naglalakad si Nico sa gitna ng mga punong kahoy, huminto sa isang lumang kubo, at pagkatapos ay unti-unting nagbago. Tumubo ang matutulis na kuko. Ang likod ni Nico ay tila biniyak mula sa loob, at sa dilim, isang pares ng mahabang pakpak ang sumulpot. Nanlaki ang mata ni Ambo. Napaatras, napasigaw. Pero huli na. Sa likod niya, may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Nico na, pero hindi na si Nico. "Asa na yung siga mo ngayon?" Pulong ng boses na may halong gutom at galit. Nagpumigla si Ambo at tumakbo. Tuloy-tuloy hindi siya lumingon. Tumalon sa kanal, nadapa sa putikan, sugatan, at umiiyak. Ngunit nakaligtas siya sa ngayon. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan, duguan, nanginginig. Sinugod niya si Ma'am Lisa. "Si Nico, aswang yun. Nakita ko mismo. May pakpak, may kuko. Siya ang kumuha sa kanila." Pero walang naniwala. Pinagtawanan lang siya. "Nababaliw ka na, Ambo." Si Nico, nasa gilid ng silid-aralan, ngumiti lang. "Hindi ako baliw," sigaw ni Ambo, habang hawak sa kwelyo si Ma'am Lisa. "Kalma lang, Ambo. Anong nakita mo? Sabihin mo nang maayos," sabi ni Ma'am Lisa, sabay senyas sa ibang guro. "Si Nico, siya ang aswang. May pakpak siya. Nakita ko sa kakahuyan, isa-isa niyang kinukuha ang barkada ko." Agad siyang hinila ng 2 security guard. "Kailangan mong magpahinga," sabi ng principal. "Baka trauma lang yan." Habang hinihila si Ambo palayo, tumingin siya kay Nico, na nanonood lang mula sa bintana, walang emosyon. Pero nang magkatinginan sila, may biglang sumilay ng ngiti sa labi ni Nico. Isang ngiting hindi tao. Samantala sa silid ni Ma'am Lisa, tahimik siyang nagbabasa ng mga lumang tala. Mga lumang kaso ng nawawalang estudyante noon pa man. May pattern lahat. Nagsimula sa mga bullying incident. Lahat ng bully, isa-isa ring nawala. Binuksan niya ang computer at sinimulang saliksikin si Mang Cardo, ang matandang janitor. Ayon sa mga lumang record, hindi pala siya listed bilang empleyado. Paano siya nakapasok dito? Tanong niya. Gabi habang pauwi si Ma'am Lisa, may napansing anino sa bintana ng opisina niya. Dali-dali siyang bumalik.
Wala ang mga folder. Wala na ang lumang tala. Pero may isang papel na naiwan sa mesa. Huwag mo na akong halukayin, ma'am, baka ikaw ang sunod. Napaatras siya. Sa likod niya, isang malamig na hangin ang dumampi. Kinabukasan, tahimik si Ambo sa sulok ng guidance office. May mga pasa sa katawan. Tila wala ng lakas. Pero paulit-ulit ang sinasabi. Papunta siya sa inyo, ma'am. Papunta na siya sa inyo. At habang nasa hallway si Nico, naglalakad, unti-unti siyang pinapansin ng ibang estudyante. Hindi na siya yung dating tanga. Ngayon, may mga sumasabay sa kanya. Parang may hinihigop siyang respeto o takot. Sa wakas, may lumapit sa kanya na bagong estudyante at nagtanong, "Pwede ba kitang maging kaibigan?" Ngumiti si Nico. "Pwede, pero huwag kang magkamaling try rin ako." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumalik si Ma'am Lisa sa eskwelahan. Mag-isa bitbit ang flashlight at ilang lumang records. Dala niya rin ang print-out ng litrato ni Mang Cardo. Ang matandang janitor na lang ang tanging tahimik. Laging nasa sulok, pero hindi kailanman umuwi. Bakit wala siyang file? Bakit parang hindi siya tumatanda? Bulong niya sa sarili. Habang nag-iikot siya sa lumang bodega ng eskwelahan, narinig niya ang mahinang ungol. Parang isang hayop na sugatan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon niya nakita si Mang Cardo, nakaupo sa sahig, duguan ng kamay. "Ma'am Lisa," mahinang tinig dito. "Anong nangyari sa'yo?" Gulat na tanong niya. Lumapit si Mang Cardo, nanginginig. "Ma'am, tapusin mo na yan. Huwag mo nang halukayin ang batang yon. Hindi mo alam kung anong gising ang pinakikialaman mo." "Si Nico ba? Aswang ba siya?" Tumango si Mang Cardo. "Isa siyang binhi ng paghihiganti. Matagal na akong tagabantay. May sirkulo kaming mga tagapagpigil. Bantay ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at dilim. Pero nadulas ako. Pinakawalan ko ang binhi." "Si Nico?" Hindi na siya si Nico. Noon pa lang, nakita ko na may galit sa puso niya. Ang matandang lalaki sa kakahuyan, yun ang tagabigay. Nag-aalay siya ng kapangyarihan sa mga api, kapalit ng kaluluwa at kapalit ng laman. Samantala sa dormitoryo ni Ma'am Lisa, hindi siya makatulog. Iniisip niya ang lahat ng narinig. Lumingon siya sa bintana. May anino sa labas, isang pares ng pulang mata. Paglingon niya, may sulat sa salamin, "Ikaw ang susunod." Kinabukasan, wala si Ma'am Lisa sa klase. Nagtanong ang mga estudyante, pero walang sumagot. Si Ambo pilit bumangon. Gusto niyang puntahan. Kailangan ko siyang babalaan, hindi siya ligtas. At si Nico, tahimik lang. Pero habang naglalakad siya sa hallway, may dugo sa sapatos niya. Hindi halata, pero nandoon, tumulo sa sahig. Ngumisi siya, mabagal, malamig, at nakakatakot. Umaga, mainit, tahimik ang buong paaralan. Walang balita kay Ma'am Lisa. Wala ring gustong magsalita.
Si Ambo pilit pa ring nakikibaka. Nilapitan niya ang mga guro, ang prinsipal, maging ang media. Pero ang sagot ay iisa. Kailangan mo magpatingin, anak. Sa classroom, pumasok si Nico. Bit-bit ang bagong bag, bagong relo, bagong itsura. Pero hindi lang yon ang bago. Ngayon pinapalibutan siya ng mga estudyante. Mga dating bully, mga dating iwas sa kanya. Ngayon sunod-sunuran na. Ay Nico, samahan mo naman kami mamaya ha, bati ng isang dalagita. Ngumiti lang siya. Pero si Ambo, hindi natitinag. Lumapit kay Nico, buong tapang. Alam kong hindi ikaw ang totoong Nico. Isa kang halimaw. Tumawa lang ang binatilyo. Kaya ka walang kaibigan, Ambo. Lahat iniinsulto mo. Kahit ako nilalait mo noon, di ba? Hindi ako perpekto. Pero hindi ako pumapatay, sagot ni Ambo. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay bumulong si Nico. Mahina pero malamig. Hindi pa kita pinapatay. Sa hapon, habang pauwi si Ambo, dumaan siya sa lumang comfort room sa likod ng gym. Doon niya nakita ang sapatos ni Ma'am Lisa. Putikan, may bakas ng dugo. Napaatras siya, pero sa likod niya, naroon si Nico. Walang ingay, hindi gumagalaw. Ambo. Pagharap niya, iba na ang anyo ni Nico. Maputla ang balat, mahaba ang kuko, at ang mga mata, pula na parang baga. Hindi mo na kailangan pang magsalita, hindi naman sila nakikinig. Sumugod si Nico, mabilis, mapanganib. Pero sa huling segundo, may humatak kay Ambo. Isang kamay, matanda makapangyarihan. Si Mang Cardo. Tama na, panahon na para tapusin to. Hindi mo ko kayang pigilan, sabi ni Nico habang nakangisi. Hawak pa ang punit na tela mula sa uniforme ni Ambo. Ngunit bago siya muling sumugod, tinamaan siya ng isang puting alikabok. Isang uri ng banal na abo na hinipan ni Mang Cardo mula sa isang sako. Sumigaw si Nico habang biglang nagliyab ang balat niya. Napasigaw rin si Ambo. Ano yun? Yan ang abo mula sa punso ng mga nuno. Isang uri ng depensa laban sa mga nilalang ng dilim. Pero hindi yan sapat para patayin siya. Paliwanag ni Mang Cardo. Sa loob ng abandonadong simbahan, dinala ni Mang Cardo si Ambo. Doon niya ipinakita ang lumang libro, ang aklat ng balanse. Si Nico ay isa sa mga binhi ng paghiganti. Sa sobrang sakit, sama ng loob at pang-abuso, naging uhaw siya sa katarungan. Pero hindi lahat ng hustisya ay makatarungan. Naakit siya ng tagabigay, isang matandang nilalang ng kagubatan na nagpapalakas sa mga naaapi, kapalit ng pagkatao nila. Nakakaganti nga siya, pero hindi na siya si Nico, dagdag pa ni Mang Cardo. Paano natin siya ililigtas? Tanong ni Ambo. May dalawang paraan. Una, ang ritual ng pagbawi. Dapat kang tumingin sa mata ni Nico at ipaalala sa kanya kung sino siya. Kung sino ang totoo niyang sarili. Kung di gagana yon, kailangan mo siyang patayin. At ikaw lang ang pwedeng gumawa nun. Ikaw ang huling alaala ng kanyang pagkatao. Kung ikaw ang papatay sa kanya, maaaring mapalaya ang kaluluwa niya. Pero kung hindi,
magiging ganap na aswang siya at hindi lang kayo ang pupulutin. Naglakad si Ambo, hawak ang kutsilyong pinahiran ng dugo ng matandang nuno. Dala rin ang lumang kwaderno ni Nico. Mga guhit, mga pangarap at sulat niya nung una pa lang silang naging magkaklase. Pagdating sa clearing ng kagubatan, naroon si Nico, naghihintay nakangiti. Akala ko ba ayaw mong makaganti? Tanong ni Nico. Boses niya'y dalawa. Isa kay Nico, isa sa demonyong tumira sa kanya. Hindi sumagot si Ambo. Lumapit siya nanginginig. Bago siya sumugod, binuksan niya ang kwaderno. Naalala mo pa ba to, Nico? Nung pinangarap mong maging guro, nung nagsulat ka ng tula tungkol sa nanay mo? Sandaling napahinto si Nico. Hindi mo ako kailangang patayin. Ambo, sabi ni Nico, nanginginig. Hindi kita papatayin kung babalik ka, kung lalaban ka, kung pipiliin mong maging tao ulit. Ngunit biglang nagsimulang mag-itim ang paligid. Tumawa ang anino sa likod ni Nico, ang tagabigay. Umiikot sa kanila, binubulungan si Nico. Walang silbi ang kabaitan. Ang mundo ay para sa malalakas. Gantihan mo, tapusin mo. Tumigil ang oras. Ang buong kagubatan ay tila nagdidilim. Umiikot ang hangin sa paligid nila. Ang mga sanga ng puno ay parang mga kamay na humahapil sa kanilang mga katawan. Si Nico nakatayo sa gitna ng clearing, nakangiti, pero ang kanyang mga mata naglalagablab na parang apoy. Sa likod niya, nakatayo si tagapagbigay, isang nilalang na parang matandang tao. Ngunit ang balat nito ay parang mga ugat na dumadaloy. Parang isang katawang hindi nararapat sa mundong ito. Ambo, hindi mo na ako matutulungan, sabi ni Nico. Ang tinig niya'y halos hindi na kayang kontrolin ng sarili. Naglakad si Ambo papunta sa kanya. Hawak ang kutsilyo at ang kwaderno ni Nico. Babalik pa ba ako sa'yo? Tanong ni Ambo malungkot. Si Nico ay napaisip. Hindi ko alam. Patagal ko nang iniiwasan ang mga alaala ko. Baka hindi na kita kilala. Mabilis na sumabog ang galit ni tagabigay. Huwag mong sasabihin na may silbi ang kabaitan. Magtago ka na lang, sigaw nito. Ang hangin sa paligid ay parang nagiging malamig at matalim. Pero hindi umalis si Ambo. Tumayo siya sa harap ni Nico. Babalik pa ako kahit anong mangyari, ang sagot ni Ambo. Malalim ang hininga. Mahal kita, Nico. Hindi kita iiwan. Si Nico ay nangisay. Ang katawan ay nagliliyab. Ang mga mata ay kumikislap ng pula. Pero sa isang iglap, ang tagabigay ay naging anino sa likod niya. Tila naglalaho at si Nico ay napahiga sa lupa. Ang laban na ito ay hindi lang para kay Nico, sabi ni Mang Carlo. Bigla na lang siyang lumitaw mula sa dilim ng kagubatan. Ikaw, Ambo, ay nagsimula ng magbago. Ang pagliliyab ay hindi palaging nakakamtam sa lahat ng kaluluwa. Kung pipiliin mong pumasok sa mundo ng dilim upang sagipin ang isang nawawala, kailangang ibigay mo rin ang lahat ng iyong natutunan. Dahan-dahang tumayo si Ambo. Tinignan ang hawak na kutsilyo. Ang huling laban ay hindi tungkol sa pagbabalik.
Ang sabi ni Mang Cardo. Dahil sa sagot na yon, ang katawan ni Nico ay nagsimulang maglaho. Ngunit bago tuluyang maglaho si Nico, may isang huling pagtangis na lumabas sa kanya. Isang sigaw na puno ng hinagpis. Ang huling tanong, "Ambo, anong magagawa mo kung ako na ang dahilan ng lahat ng kasamaan sa mundong ito? Pipiliin pa rin kita." Sagot ni Ambo, "Dahil ikaw pa rin ang kaibigan ko." Ang gabi ay patuloy na dumilim at ang buong kagubatan ay parang isang mabigat na ulap na lungkot at galit. Si Ambo at Nico nakatayo sa gitna ng clearing. Ang hangin ay tila nagiging mabigat. Ang mga puno ay yumuyuko at ang kalangitan ay naglalabas ng mga kidlat. "Kung hindi ka magpapakita ng galit, hindi mo na ako matatalo," sabi ni Nico. Ang katawan ay naglalagablab pa rin ng apoy at ang kanyang mga mata ay nagsisilang ng mga alon ng dilim ng takot. Si Ambo hawak ang kutsilyo ni Mang Cardo at ang kwento ni Nico ay hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya, tinitignan ang kanyang kaibigan. "Hindi ko kayang magalit, Nico. Hindi ako magiging kasing takot mo," sagot ni Ambo. Malalim na hininga. "Nandito ako dahil mahal kita at hindi ko kayang patayin ka ng walang dahilan." Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Si Nico ay nagsimula ng magliyab, nagsimulang magtangkang pumatay. "Gusto mong iligtas ako, pero hindi mo kayang patagilid ang tunay na laban." "Wala nang pag-asa," sigaw ni Nico habang sumabog ang kanyang galit. Ngunit si Ambo hindi na nakatingin sa kanyang kalaban. Tumingin lang sa kwaderno ni Nico. "Hindi mo pa rin naiintindihan, Nico. Hindi ang takot o galit ang magpapalakas sa atin. Sa kabutihan at pagmamahal natin, matatalo natin ang dilim." Sa isang iglap, si Nico ay napaatras at nagbago ang anyo ng buong kagubatan. Ang mga puno, mga bato at mga alon ng hangin ay naging tila pader ng dilim. Nag-isang hakbang si Ambo, hindi nag-atubili. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaban na ng kanilang kaluluwa, hindi lang para sa buhay o kamatayan, kundi para sa kahulugan ng lahat ng kanilang pagkatao. Bigla ang mga mata ni Nico ay nagningning ng matinding puti. Napaatras si Ambo, ngunit sa isang tapang na hindi pa niya nararamdaman, pinaatras niya si Nico. Ang katawan ni Nico ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Isang halimaw, ngunit si Ambo ay hindi nanginig. Ang tapang niya ay nagsimula ng magtaglay ng liwanag. "Kailangan mo magdesisyon, Nico. Hindi pa huli." Si Nico, nanghihina na, ay tinitignan ang katawan na dati niyang minahal, ang kanyang sarili, ang mga alaala ng kabataan, ang mga pangarap, ang pagmamahal. Nagbukas siya ng mata at tumingin kay Ambo. "Ambo, pasensya na," ang huling salita ni Nico. At sa isang kisap mata, ang katawan ni Nico ay nahulog. Si Nico sa wakas ay nagbalik sa kanyang anyo. Ang batang kaibigan na minsan ay puno ng pangarap at kabutihan. Si Ambo ay lumuhod sa tabi niya. Hawak ang katawan ni Nico, walang luha, walang galit. Isang malalim na kalmado. "Hindi kita iiwan, Nico. Magiging mabuti tayo." Ang kagubatan ay nagsimulang magbago. Ang dilim ay napalitan ng liwanag. At doon natapos ang kwento ni Ambo at ni Nico.
Si Ambo, bagaman hindi naging ganap na aswang, ay natutunan ng pinakamahalagang aral na ang paghiganti at takot ay walang silbi kung ang kaluluwa ay hindi matutong magpatawad at magbago. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.